Secretary Francisco Chu Laurel ng Agriculture Department. Good morning po, sir. Good morning, sir, at happy Halloween. Happy Halloween, Salamat po Sec. sa inyong panahon kahit na po pista official kayo po available. Sec, unahin ko lang po itong presyo po ng imported rice particularly. Meron kami mga interviews ano po yung sa Grecon, sa FFF. Ang kanila pong obserbasyon nga, mukhang nagkukulang ng supply yung imported, kaya pati daw po yung presyo ng local ay naaapektuhan. Ano ho bang actual ngayon na ating sitwasyon sa supply po ng imported rice, particularly po yung Vietnam rice? Basically, ang estimates namin, paubos na ho ang imported rice siguradong ubos na to by dapat ng mid-November. Ngayon, konti-konti na lang yun at dinarasyon na lang ho yun eh. So pag ho ganyan na paubos na po ito, ano ho ang chance na ma-lift yung moratorium sa importasyon po? Well, marami ho tayong local rice at kasagsagan pa ho ng harvest o yung ibang area patapos na yung harvest, so marami na talagang palay at tuloy-tuloy mga rice mill sa Iloilo. Medyo kasagsagan pa ng harvest at bagsak pa rin nga ho ang presyo ng palay doon. Although yung palay presyo dito sa Luzon medyo okay na. Marami ho tayong bigas, marami ho tayong palay. So there's no worries na mauubusan tayo o kukulangin tayo ng bigas until the end of this year. Honestly, tingin ko until February may bigas tayo eh. Walang issue. Opo, yung pong, sorry po sir, kasi hindi ho namin ma-connect doon sa sinasabi ng Grecon, halimbawa po no, sa isang region, na in the absence po ng imported rice, tumataas ang presyo ng local pero hindi pa din po ganoon kamabenta yun pong mga pangkaraniwan, yung well-milled, kasi nga din po sa quality ng bigas. Paano po kaya natin ito yun ang malungkot na katotohanan na ang magandang quality. Kaya nga na kinabahan ako nung nakita ko na ang quality ng imported rice ay mas maganda nga sa local. In terms of, sa tingin lang naman ho yun, tsaka sa, basically sa tingin eh. Pero kung sa panlasa naman, marami din tayong local rice na masarap, no? At kaya doon tayo natatalo sa tingin eh, sa how it looks, no? Tsaka yung iba linalagyan ng amoy ng konti, yung tinatawag na flavor, parang pandan smell. So kaya pinagbawal ho namin yun, yung paglalagay ng mga smell, amoy na pampabango eh. Kaya para may laban naman ho yung ating local rice. Pero yun na nga, nagkaroon na ng preference ho for the imported rice. But then yun na nga, pag stinap natin yan, at kung in the absence naman of imported rice, I'm sure na tuloy-tuloy naman na kakain ng ating mamaya. At least tangkilikin nila at masubukan ulit natin nila yung ating mga local rice na masarap naman eh. Yun ang kinakain namin araw-araw sa ang NFA sa opisina, kahit sa bahay ko. There's not much difference anyway, sa totoo lang. Sige po, pero paano po kaya yung pong presyuhan nito pong premium, let's talk about premium na local rice, kasi dito po mismo sa bantay presyo po ng DA for Metro Manila, nag-a-average na siya ng 50. Pero po meron pong mga reports na as high as 60. Paano po kaya ito na yung pong presyo nga, dahil sa absence din po ng imported, ito po tumataas po mismo. For Metro Manila, including in the Visayas po, umaabot nga daw ng 50. Yung po lamang, yung pong premium. Hindi ho ito yung well-milled, Secretary. Oh yes. Well, yung sa premium naman, hindi naman actually bumaba ang presyo niyan ever since last year eh. Kung bumaba man ng konti, baka 3 piso lang, from 60 to 57 or from 57 to 52. Pinakamababa, 50. No? Nag-ikot kami sa Guadalupe ng isang araw kasama si Sec Chris Roque. Nakita pa rin naman kami ng bigas doon na 38, 40, 43, 45, up to, depende na ho sa quality na gustong bilhin na ho ng ating
mamamayan, no? But of course, yung mga ibang bigas na premium na sinasabi na medyo mahal nga din, kinakausap din we will try to intervene din na mag-o-offer na ipapalawakin ho ng DA yung ating Rice for All program na may premium rice din ibebenta pero ibebenta siya ng maybe 48 o 49. Ganun ho. Mhm. Opo, sige. So sir, kung hanggang ngayon taon ay wala pong lifting ng import ban, ang babala din po naman ng Federation of Free Farmers na kapag hindi na-address yung pong kakulangan sa imported, baka daw po pagsapit ng lean months by first quarter next year, hindi nyo daw ho ma-manage ito pong presyuhan po ng bigas at talaga pong magkaroon ng mataas na presyo and possibly daw po, possibly kakulangan sa supply. Yung extension naman na hinihingi natin ng order sa ating Pangulo ay of course ginagawa na yon. May caveat ho kami pinalagay doon na in case na sumipa ho ang presyo at ang some local industry players try to take advantage of the situation, papayag tayo magbigla ang importation at within 8 days ho naman ang imported rice can be here. So to address any spikes o kaya any abuse sa sistema ho. Opo. Yun ho bang kanin nyo na within 8 days maaaring dumating ang imported rice? That's Vietnam rice? Vietnam ho, Cambodia, Myanmar, Thailand, among others ho. Opo. We will have no problem securing the supply. Anytime po may available tayong pwedeng angkatin kung sakasakali po. Sa ngayon ho hanggang Marso, I'm very, very confident that, there's actually oversupply in the market ho, pati India ho. There is ample supply around the world for rice. Okay, sige po. May tanong lang po si Chacha, sir. Okay, Yes Chacha. po. Opo. Sec, kausap nga po namin itong nakaraan si Sir Frederick D. ng Grecon. Meron po siyang sinasabi na mali daw po yung suspension nga ng rice importation. Yan na yung dati nilang sinasabi. At itong EO 100 ay hindi pa rin daw po nakatulong dun sa ating mga farmers para mapataas yung presyo ng palay. Sinasabi din po niya na hindi daw po tama na sa traders sinisisi yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Ano pong tugon nyo dito, Secretary? Well, I can guarantee you na mali siya. No? Ganun kasimple lang. It is a supply and demand matter. Kita naman natin ho na nung hindi pa tayo nagsa-stoppage, bumagsak ho na 8 pesos to 10 pesos ang palay. Ngayon na nag-stop tayo ngayon, almost 60 days na tayo, kita naman natin sa datos, actual data na umangat na ho ang palay from 8 to 10 do sa mga, let's say, Isabela, Nueva Ecija. Ngayon, 14, may 15 na. Sa Zamboanga del Sur, may 17 na. Ang problematic area na lang namin is Iloilo. So, he cannot tell me na mali yung pag-stop. It has to be done. Siyempre, may mga ibang mas magandang paraan. Kaya lang, nakatali ho ang aming kamay base sa RTL law at yan lang ang pwede namin gawin as of the moment. Kung ganun siya kagaling, bigay niya sa akin yung suggestion niya. Papakinggan natin. At I am willing to, kahit na live debate kami, kung kinakailangan. Opo. Dalawang aspeto ho kasi tinukoy ni Chacha, yung again, yung pong pag-spike ng local local rice sa presyuhan and yung EO na bubuo pa ho kaya kayo ng implementing guidelines doon po sa pagkakaroon nga ng benchmark ng presyuhan ng palay. Doon po kasi sa EO, klaro na po, sabi din po na ilang farmers group na yun po ang sakop lang ay ang gobyerno, LGU, of course NFA at maging ilang pang government agency na maaari makatulong. Sa ngayon daw po, wala na namang concern sa presyuhan kasi ang NFA 23 na po ang bilihan sa dry. Pero hindi masasakop yung private traders natin. Na ngayon po, sila ho talaga ang may control sa maraming supply ng palay kasi nga sila po ang malapit doon sa mga farmers na ang bilihan po ngayon baksak na hanggang 8. I agree. I agree with all the comments na hindi siya ganun ka-solid in other words, no. But this is what we can do now. Ito yung hangganan ng aming kayang gawin, no.
dahil nga doon sa RTL na batas, which actually restricts us to do almost sa liberalization na yan. But of course, we have to look at it in another way, no, na this is the first step na kailangan natin gawin para nga ma-signal sa lahat ng government agencies, no, LGUs, national government agencies, na we have to support the local rice industry at ito dapat ang minimum na presyo. Actually, malaki din ho ang let's say may BJMP, may DSWD, may Armed Forces, may PNP, na Coast Guard, na bumibili ho ng bigas yan, no? Or pwede ngayon bumili ng palay, tapos papagiling ito bigas. Malaki din ho demand nito. At kahit sabi, hindi nga ganun kalaki na this is not a total solution, but it will help the situation and it sets ho the tone kung paano ang moving forward. Ang talagang nirarush din natin at both houses is yung bagong Rice Act. And the new Rice Act should fix everything once and for all. Apo, yes sir, and we understand ito nga po ay ano na po ito, kumbaga institutional na panuntunan na magbubuo na, no, ng buong polisiya para paunlarin po ang ating pong rice industry. Habang wala pa yan, so ito po ang ating kinakaharap ngayon. Inaamin po ninyo na itong Executive Order 100 po sir, kaninyo hindi ito solid. Sir, bubuo kayo ng IRR dito Pero yung nga po sinasabi nyo, no, itong BJMP, maging Bureau of Corrections, pero pala yung pinag-uusapan Sabi nga po nung isang grupo, unang-una pa lang, ang NFA ngayon, wala na nga pag-iimbakan Saan iimbakin ng LGU? Saan bodega dadalhin itong mga palay na ito? At saan nila pagigiling ito? So yung pong mga ganong detalye, tingin ho ninyo, kaya nyong ma-resolve ba yun kung ano remedyo doon sa ganong mga problema? Yun, ang maganda doon sa EO na yun, nandun ho nakalagay sa EO na yun na pwede na kaming gumamit ng kahit anumang government facilities ng kahit anong government agency, no, from the LGUs nga to even to the military or kahit saan, pati paggamit ng barangay halls, ng warehouses, no, kung saan na pwede paglagyan. Katulad ho ng BJMP, ibig sabihin din, no, kasi nakalink ho yan sa GIPSACA din pwede na yung BJMP bumili sa isang LGU ng diretso pwede yung LGU ang bumili ho ng palay, tapos yung palay na yung gigilingin ho ng LGU para benta sa BJMP diretso, sa DSWD man, Armed Forces, and all of that. So it creates a unified big market, a big chunk we're quantifying that now ho at para mapakita namin sa publiko na ilang porsyento. Kung ang NFA ho, nakakabili kami ng 5% lang sa aming budget, no, to sustain and try to stabilize prices nga for the farmers. This EO might be able to buy another 5%, so magiging 10% na ho no? So may makakatulong ho yun. Okay, but again, that's still to be proven, and to be seen eventually nga po kung may kakagat dito. Hindi ho naman to, di ba, mandatory for these government offices, no, to purchase palay, Yes. right? But it also allows us now to, yung ibang punong warehouses namin, pwede na kami makipag-deal with the LGU na, paggamit naman ng warehouse nyo, ng barangay hall nyo, ng basketball court nyo temporarily. Bumili kayo ng bumili ho kayo ng LGU, bumili kayo mayor ng ng palay sa mga farmer, bibilin tapos pwede namin bilhin din sa inyo. Kasi may pera din kami. Opo, sige. So how soon can you finalize po itong implementing guidelines po nito? By end of next week ho. Okay. Opo. Sir, dito po sa again ito pong moratorium sa importasyon ng bigas, ang concern po ng ibang players dito, assuming kasi po nga ngayon kaninyo, no, mayroon naman tayong supply para pakinabangan po ito pong demand na ito ng ating local farmers, kaya po kayo naniniwala wala pa rin dapat na mangyaring importasyon. Ang sabi po ng iba, baka naman po sa panahon na bigla kayong magdeklara na panahon na para mag-import, na magkaroon daw po ng palakasan na naman kung sino lang bibigyan nyo ng pahintulot o makakakuha ng SPIC para makapag-angkat po ng bigas na imported. Ano pong tingin nyo doon?
Last 3 days ago, nakipag-meeting ho ako sa buong industriya. Ang iba face-to-face, yung iba na Mm. sa video. Nandun ho Mhm. yung local rice miller, rice Mhm. trader, Mhm. pati Importers Association. That was actually taken up ho. Ang sabi ko nga sa mga ating mga stakeholders is I don't want to be tarnished with yung ganitong issue. Kaya Mm. ako na yung humingi sa Importers Association ng formula or sistema na mai-recommenda sa DA para i-deliberate namin, with all the stakeholders para kung kinakailangan ho bunutan, bunutan. Kung kinakailangan gamitin muna yung previous 3-year allocation nila on yung Mm. average nila in terms of percentage. Yung mga ganun hong sistema para nga alam niyo naman ngayon ay masyadong we will make sure that everything is fair and transparent to everybody. Kung Oo. kinakailangan i-live ho yan, ilalive ho natin yan. Aha. Opo. Gaano po kayo nabibigyan niyo ho ba ng sapat na panahon to monitor the activities of the Bureau of Plant Industry in the issuance of all of these permits? As of the moment, yes. Lahat po katulad pati sa onion, sa Mhm. carrot, sa Bureau of Fisheries sa isda, medyo Mhm. minomonitor ko maigi yan kasi maraming nagsusubok magpalusot at maraming gumagamit ng pangalan na sabi, "Oy, okay na kay Sekya, okay na kay Mhm. ganun niya." Kaya Mhm. Mhm. hindi tinututukan ko ho yan. Pinangalagaan ho natin yung pangalan natin. Opo, yes sir, and we understand. Pero magmula nang kayo maupo dyan, yung pong Glenn Panganiban pa rin ng Bureau of Plant Industry ang siyang in charge dito sa bagay na ito. As in, you have your full trust sa kanya na magmula noon, hindi siya sangkot dito po sa sinasabing favoritism sa pagbibigay po ng sanitary at phytosanitary permits? Well, I have no experience sa kanyang, sa dati, no? But when I went on board, Mhm. basically, meron kaming group of 5, Mm. that reviews all the situation on this. So Mhm. he does not decide alone, actually. Okay. And bottom line, everything not passes through me naman day to day, but Mm. yung kung meron sinasabi, yung pag-start ng tsaka yung mga quantities and volumes, ganun yung ginagawa natin. And as much as possible, we try to give everybody yung initial salvo ho, we try to give everybody, let's say each company pare-parehong number. Mm. Kung naipasok na nila, tsaka lang sila pwede kumuha ulit. Parang ganon. Parang performance-based na ho. Okay, sige po. Well, kung kayo po'y nakatutok ho naman dyan, kinakailangan po nating pagkatiwalaan nga ito pong inyong pamamaraan sa pagbibigay po ng mga, actually hindi naman permit yan clearance, pero ganun din po ang dating. Dito po sa Yes, sir. importasyon, sir, ng broccoli tsaka ng carrots, if you recall, kayo po mismo nagsabi niya na hindi nyo nga po daw inanunsyo, pumayag na lang ho kayo na magkaroon ng importasyon. Hanggang ngayon ho ba tuloy yan, yung inyong pagpapahintulot po na mag-import po? Kasi itong mga nahuli daw, na itong mga nag-smuggle, sinasabi po ng mga farmers in Benguet, na ang katwiran, kasi nag-announce na ang DA na pwede mag-import ano ho bang balita dito? Well, actually, nag-import lang tayo itong October lang ho. Mm-mm. So, may parating din ng September, pero baka by, sorry, ng November, pero baka by end of December, titigil ulit ho namin yan. O kaya, depende ho sa harvest ng natin. It is a stopgap dahil bigla hong tumaas. Mm-mm. So we decided to para nga ma-contain yung situation, yung ating food inflation. But this is not something regular. Medyo strategic lang ho to. Opo, ilan po ang inyong pinahintulutan po na volume ng importasyon? We're talking about broccoli and carrots only o Yung broccoli ho, konti lang, mga 500 tonelada ho lang yun. So maybe 15 containers ho lang yun or 17 containers. Yung sa carrots, if I remember correctly, ang pumasok ng October is 1,600 tons itong October na to. So it's not that many, but it controls prices Nung binanggit ko nga yung biglang sa merkado bumaba konti yung presyo kaagad ng carrots Oo. kasi nga medyo may konting hoarding din kasi ang problema kasi sa broccoli tsaka sa carrots, pwede mong itago sa
cold storage tapos i-hoard eh. Yan ho ang problema dyan eh. Hindi ka tulad ng mga ibang, let's say, kamatis, hindi mo naman pwede gawin yun. Kaya kung ano yung harvest mo, bibenta mo talaga. Ganun ho. Opo. Inyo ho bang nakaugnayan na ito pong Benguet Traders and Farmers Cooperative dito po sa puntong ito? Because they're claiming na sila daw po, hindi sila maaring akusahan na nag-hoard sila kasi highly perishable itong carrots at dito ho sa kanilang cold storage, hindi ho naman daw lahat meron at saka may bayad rin po naman daw yun. It is unwise and impractical na mag-hoard sila ng highly perishable na vegetable products. I would believe na hindi sila yon. I would believe it is the people in the major markets na bumibili ng carrots at tinatago sa storage. Maybe the traders, I mean, it will be traders already at that level na linked to retailers na eh. But the statistics is clear naman eh. Kita natin na nag-spike yung carrots up to 200 pesos per kilo eh. So hindi dapat ganoon ang presyo. At alam naman natin, siyempre yung mga Benguet Co-op, yung presyo nila, wala akong masabi sa kanila, tama ko yun eh. Kaya lang, pagdating dito, kasi nasabi ko, pag dumating ko sa Manila yung market, ay yung carrots galing, let's say, sa Benguet Association, at ibebenta na sa wholesale sa palengke, pwedeng bilhin niya ng trader kasi tago sa cold storage eh. So doon sa layer ang inyo pong duda, no? Sa layer sa baba. Yes. Not the farmer level. Opo. Just to be fair to everybody ho. Opo. Sir, ubos na ho ba ito? Itong inyong hinayaan na dumating na imported carrots and broccoli? Kasi ngayon, may reports din po itong mga taga-Benguet, nagbabantay sila sa iba't ibang mga baksakan po ng gulay at nandoon nga itong mga imported na mga carrots at itong broccoli. Paano ho namin malalaman na sakop pa ito ng importation permit at yung iba po hindi na po sakop o smuggled na? Yun, medyo mahirap at this time na may importation permit. Pero usually ho, ang nangyayari pag mayroon kayong imported na legal na pinapasok, ang smuggling bumababa talaga dahil mas mahal ang smuggled eh. Mas mahal ang cost ng smuggled kaysa sa legal eh. So ngayon ho, ano ang report nyo? Paubos na ba yung imported, yung legal na na broccoli tsaka ng carrots? I would have to check lang ho. I don't have I can get back to you on that ho. I'm not too sure honestly as of the moment. Pero tingin ko hindi na ganun karami ang stocks dahil tumatakbo naman from what I understand, tumatakbo naman eh. Opo. Sige po. Ang sabi po ni Senator Kiko sa amin, yun hong mga dapat na sampahan ng kaso na agricultural smuggling, meron daw pong mga kaso na nadidismiss, hindi umuusad kasi hindi nakikipagtulungan ang Bureau of Customs doon sa mga kailangan ng mga dokumento at kanila pong mga pag-iimbestiga. Is that accurate? Sa amin naman experience, wala naman kami experience ganun kami mismo sa DA, wala kami na experience. Although nagfa-file kami ng kaso sa sarili namin, but yung coordination namin naman with BOCs very good, no? Opo, wala naman kami issue. Opo. Sa ngayon by po, the way, yung carrots, ang carrots ho ngayon 145 eh. So, tinitignan ko rin bantay presyo. Umabot ho yan na 180, 200 eh. That's why we had to intervene eh. Kawawa din naman yung mga consumers. Yes sir. Opo. Ngayon, average for Metro Manila is 161. Ang prevailing is 145. Ito po nga din ang report nga dito. And broccoli, yun nga po, 250 ang prevailing at nag-average po na mas mababa dito. Sige po, meron lang pong tanong tungkol sa mga farm-to-market roads po si Chacha. Yes po. Yes, sir. Sec, nitong nakaraang budget hearing nyo po dito sa Kongreso, nabanggit nyo rin po yung tungkol sa farm-to-market road projects na ililipat na po sa LGU starting next year. Tama po, no? Sec, so... Hindi ho lilipat sa LGU. Sinasabi lang namin is there's an option na pwede namin ipabid out yan sa mga LGUs that are capable and are magandang track record ho. Di ba?
So the karamihan po ng mga farm to market roads will be handled by Department of Agriculture, pero may mga piling LGU na kung kaya nila, may kapasidad sila, po pwede pong ibigay sa kanila. Tama po 'yon, Sec? I think that statement is the right statement ho. At, kasi ang problema ho, biglang pinasa ho sa amin yan by starting January next year. And then yung unit namin handling that, as we have to rebuild it to its former level, former size. So for next year, we will really need the help of the LGUs and other government agencies to implement this properly and to ensure na talagang magawa ho lahat yan at sa tamang quality at sa tamang haba at para magamit ho ng ating badly needed talaga kasi. Yes po. Kasi ito ngayon dahil doon sa mga nadiskubre na meron din mga ghost projects na farm to market roads. So tama po, iaalis na with the PWH. Ang mag-handle na po nito ay si DA na. From design to planning hanggang sa pagpapatayo po, ganun po yung mangyayari, Sec? Yung identification nito at validation, talagang nasa DA talaga to ever since, no? So we have the ABMIS software for this which is very accurate. Yung design naman is standard, no? It's basically 5 meters by 200 millimeters wide and 200 millimeters thick, no? At of course concrete with base course. Standard naman yon, but we will now, ang balak kong gawin kasi nga not each area is the same so magkakaroon ng menu siguro maybe up to 5 different types, no? Depende sa terrain, sa slope, level of difficulty at ground conditions para lang one size does not fit all. Kasi sa bundok versus rice field. Pero of course, we'll try to keep it simple, limit to maximum. If possible, 3, maximum 5 different. Pero kasi pero Sec, hindi ba kasi dati-rati po ang farm to market road ay mga graba pa at konting ulan, bako-bako na naman. Hindi ba ngayon dapat ang farm to market road po ay sementado na? Depende ho yan eh. May mga bago ngayon na soil conditioners which I actually used on my farm from Australia na akala mo graba lang siya. Pero with the soil conditioner, parang semento na rin eh, or asfalto eh. But of course, ang pinaka maganda ay sementado ho yan. Yan ho pinakamaganda dyan. Oo. Sec, yung binabanggit niyo po kanina, tama po ba yung pagkakadinig ko? Even before naman, yung pag-determine kung saan yung itatayong farm to market roads ay nasa DA na. Tama po ba yun, Sec? Yes, ma'am. Yes po. Oo. So, yung mga nakita po natin na ghost projects nito, dyan po under your watch, titignan po ba natin kung may pagkukulang yung ilan sa mga kawani ng DA kung bakit mayroong may mga kumakalat ngayon online na may tinayuan ng farm to market roads na hindi naman po dapat doon na itayo? Well, yung nakita ko na nawawalang kalye, just to clarify, it was not under our watch, no? 2021, 2022 yung nakita namin. Sa 2023 to 2024, in 2024, pwede pang ongoing ngayon yun eh, no? So parang hindi natin pwede classify pa yun eh. Yung 2023, wala pa kami nakikitang ganon. Halos lahat nandyan. Opo. Baka lang may kulang, short lang ng 1 metro, 5 metro, mga ganon-ganon. Pero yung iba naman, yung iba parang dapat dinagyan ng kalye, may kalye, pero maikli kasi yung ginamit yung part ng pondo sa slope protection. So, yun yung mga ganun sitwasyon ang sinosort out namin ngayon. Pero yung nabanggit po na yun nga, yung mga tinayuan na dapat hindi naman doon dahil hindi naman magagamit ng mga farmers natin. Meron ako nakita nag-post sa Facebook na sa Romblon daw. Meron dito sa Bulacan. Pinapaimbestigahan ko ngayon yun. Pinapunta ko ng mga tao ngayon para to check maigi. Kasi meron din naman area na dadaanan na medyo bundok na hindi naman kailangan doon pero mayroon objective yun na para ratingan sa future eh. So we're trying to validate if it is part of a road network. Let's say tulad ngayon, meron kami sa Sultan Kudarat na kailangan na let's say 100 kilometers eh. Pero may dadaanan siya na portion na mga 10 kilometers na
wala naman makikinabang eh. But we need that in order to get to the farm area that we want to develop eh. So it's not as simple as Yes sir, yes sir. We understand. Opo, bawat lugar iba-iba ang komplikasyon nito. Go ahead, Chap. Oo. Tama po yung nabanggit nyo, Secretary, not your watch yung mga naitayo na dapat wala namang farm to market road. 2021 po yan. So may internal investigation na po kayo na ginagawa? Dun sa actually, tapos na yung investigation, magpa-file na, nag-usap kami ni Sec Vince tungkol dyan. Baka by next week earliest, magpa-file kami ng formal complaint via ICI ho. Doon sa ating ICI. And hopefully, solid naman yung nakita namin. Ako mismo pumunta, naka-video lahat. And ICI, we're expecting ICI to already file with the ombudsman for kung sino man yung mga sangkot dyan. Involved dyan. Saang mga lugar to, Sec? Well, ang isang nakita namin is Davao Occidental. Yun medyo grabe. Then yung may Davao City rin kami nakita. Pero yung Davao City, parang yung kalahati ng kalye na yun, kalahati wala eh. So parang medyo... Sinong proponent po nung Davao Occidental? If I remember, I just remember the company, no, na dalawang kumpanya yun eh. Yung isa, Dicem ang pangalan, yung isa nakalimutan ko ho eh. Okay. Sir, dito ho, yun hong usapin ng overprice ito, yung pong isyong yun, kumpirmado na po yun ninyo, Sec? Yung mga karamihan sa mga farm-to-market roads under DA na mga proyekto na ang implementing agency po ay DPWH, talaga pong overprice? Well, depends, ano? Hindi ganun ka... Nung hinimay ho namin 2 weeks ago yan, at again, review ko last week, and we came out with about 12 different definitions eh. Na, ito yung nawawala, ito kulang, ito substandard, ito... may pondo, pero yung pondo kalahati na nirelease, kaya kalahati na nagawa. Ganun eh. Each one has a different situation eh. But yung meron din siguro isa dalawa kami nakitang overpriced na dapat isa kasi nakuha na yung pondo pero nandun yung kalye. Pero walang semento. So, yung mga ganun ba ho? So, parang kung kukumpitin mo, na-overprice siya. Pero kung dinagyan naman ng semento ho yun, hindi siya overprice. Parang ganun. Sige po. So, sir, paano po dito ang inyong pag-aalam sa bawat lugar? Halimbawa, doon ho ba sa Samar, Eastern Samar, halimbawa, nag-check na po kayo? May mga tao ho ba kayo doon? Paano ho ba ito? Yun na nga yung malaking problema namin. Ang total na kailangan namin inspection is 4,700 sites eh. From 2021 to 2023, no? Sa ngayon almost 1,000 na kami, but medyo sobrang stretch na yung tao ng DA eh. And it will take a lot of time at yun na nga, iba gusto nga umuwi, magpahinga muna dahil bugbog, puro may mga bundok at ano. So I'm trying to set a meeting with Secretary Gibo before Wednesday next week. We might ask the Army engineers to assist us, no? Kailangan lang namin is a phone with yung GPS coordinates para maka-geotag na may bigay sa amin para to identify meron ba o wala, or see the general condition, then we can zoom in and parang prioritize. Okay, sige po. Alam po namin, napakalaki po. Lumawak lalo itong inyong sakit ng ulo dito po sa isyong ito. Ano ho? At muli kaming makikipag-ugnayan, Sec, para lang ho kayo makapag-report sa bayan at mapakinggan din po ninyo ito pong mga reaksyon ng ating mga nakakapanayam at mga tagapakinig sa usapin po, particularly po sa supply po ng bigas, Sec. Yes, sir. At I'm willing to again come to your show and explain the situation. Kailangan ho malaman ng taong bayan kung ano nangyayari at lalo natin mga magsasakat ng isda. Salamat po na marami, Sec, at mabuhay po, and thank you. Salamat po. Secretary Francisco Chu Laurel ng Department of Agriculture. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!